Pagsakay niya dun sa kanyang, ano ba yun, motorsiklo? Yes po, motor. Isinukbit niya dun sa bag niya, nagkamali siya, nalaglag yung baril niya. Tama ba? Opo. So nalaglag sa holster mo yung 9mm mong Glock 17 na nakaload, nahulog sa lupa, pumutok. Yes po. And then tumama doon sa hindi mo inaasahan, kanyang anak. 1-year-old pa lang yung Yes bata, po. tama ba? Opo. Ano po ang matutulong namin sa inyo? So, yung operasyon lang po yung nilalapit. So hindi pa nakapa-opera? Hindi pa po. Ang bala ba? Nasa katawan? Yes po sir, nasa x-ray po. Dapat makuha yan. PFC Soronio, narinig mo ba ang sinasabi nila? Sandali, stop! Hey! That's not the way to behave as a soldier. You don't engage debate kahit sa superior mo. Nanamagitan ako. Do you understand na may pananagutan ka? Ang bata kasi gustong tanggalin yung slug na naiwan sa katawan. Medically necessary, dapat makuha yan. Ito ba'y nakaabot sa inyo? Yes, sir. Anong gagawin mo ngayon dito? Reminder ito sa lahat ng mga gun owners na mag-iingat, especially kapag may dala-dala kayong gamit. Nabanggit nyo kanina dun sa video, no, na isinusukbit niya daw sa kanyang Opo. bag itong umano'y baril at hindi ito sumut. Tama Opo, ba? yun po yung sabi po niya. Yan ang sabi ng respondent Yes, po. natin. Ngayon, nung nalaglag yung baril, doon nangyari na natamaan yung anak mo. Yes. Ngayon, matanong ko lang, ma'am, ano ba daw storya ni Sundalo? Ano ba daw Ang ginagawa sabi niya po doon? kasi doon sa police report namin is pa-duty na po kasi siya noon eh. Okay, so pa-duty na siya, papunta na siya ng trabaho, Opo, pagsakay niya dun sa kanyang, ano ba yun, motorsiklo? Yes po, motor. Isinukbit niya dun sa bag niya, hindi niya, nagkamali siya, nalaglag yung baril niya. Tama Opo. ba? 1-year-old pa lang yung Yes bata, po. tama ba? Opo. 1-year-old yung bata. Anong ginagawa niya dun sa tapat ng tindahan? Bali ang kasama niya po is yung papa po niya. May binibili sa tindahan, so Opo. hawak-hawak ng Eh, hindi po, kasi po asawa. si papa po niya, may binili lang po saglit, iniwanan po sa tindahan, saglit na saglit lang po yun. Tapos ganun na po yung nangyari pagbalik. Iniwan niya yung bata? Opo, kasama po yung pamangkin ko doon. Ando doon po yung Ilan pamangkin taon na yung ko. pamangkin? 8 years old po ata siya noon or 9. Kailan nangyari po ito, PFC Soronio? 2024. 2024. February 2024. Tama? Yes, po. Paano nahulog to? Paano to? Explain to me. Nasa full uniform ka na. Oo. And then, what happened? Anong baril to? Pistol? 9mm? Service pistol ba to? Or Na Glock. Glock 9mm. Okay, ano to? Glock 17 or Glock what? Glock 17. Oh, Glock 17. Standard firearms na. Okay, Glock 17. Nahulog to, tama? Yes po, nahulog siya nung... Nahulog siya sa holster mo. Ikaw ba'y naka-holster, outside holster carry, or inside concealed carry holster ka? Ano ba? Outside holster ako. Outside. Paano nahulog to? Bali nung sir, siyempre marami na akong dalang gamit, di ba? Okay. Kaya pagsakay ko ng motor, hindi ko rin ma-expect na... Nahulog. Ano, kung ano yung tumama doon sa holster ko, na nag-unlock yung lock na. Paano nahulog to? Or ikaw ba'y during that time, ang pistol mo sa holster, naka-load ka ba? Opo. Naka-load ka, nahulog to sa bag? Parang ganun? Nalaglag siya sa lupa. Okay. So nalaglag sa holster mo yung 9mm mong Glock 17 na naka-load, nahulog sa lupa, pumutok. Yes po. Yes. And then tumama doon sa hindi mo inaasahan, kanyang anak. Kung nahulog ang baril mo, pumutok. Tama? Narinig mo yun? Mahulog. Yes, Boom. po. Tama? Alright. Pumutok. Oh, pumutok. Nahulog siya. So, nung pumutok ba yun, tumingin ka ba kung sinong tama at may tama na may natamaan? Ano po, Accident? bali, siyempre sa military, pag naka-aksidente ka, tingin ko lang sa area. Okay. Clear ba siya o ano? Tama. Yan ang po yung... Verify ko muna. Kung Okay. ano. Nakita ko, may isang bata doon sa gilid. Nag-iisang bata lang. Nag-iisang bata lang sa gilid? Ako, isang bata yun. Anong oras yan? Alas 7 yun. Alas 7 ng umaga, gabi. Alas 8, ganun. Gabi-gabi. Sigurado ka ba? Are you telling the truth? Yung bata mag-isa, alas 7, walang kasama. At pag nakita mo, so anong nakita mo yung bata walang kasama? Umayiri ba na tinamaan? Ako, nung nakita ko yung bata, tumaog. Ngayon yung, siyempre, paalis pa lang ako nun. Nang tumampot ng bata, yung kapatid ko. Okay, ano sinabi ng kapatid mo? Sabi yan, tapos nung dinala, inuwi sa bahay nila. Anong sinabi ng kapatid mo nung kapatid mong dumampot sa bata? Nagmamadali, anong nangyari? Hindi, dahil yung hindi pa nila alam na may tama yung bata. Kasi na, di ba, pumutok, tapos may bata nakatapak. Pero sabi mo, ang bata natumba, hindi ba? Umiyak ba yung bata? Kasi may impact. Tapos hindi nila alam. Sandali, stop, PFC, stop. Nakita mo, pumutok, nahulog yung baril mo, and then may batang parang natumba sa impact noon. Tama?
Umiyak ba yung bata? Hindi po sir, bali, nung nakita ko na pa yung bata, sabi ko sa utol ko, itayo niya, ihatid doon sa bahay nila. Kasi kapit-bahay nga namin. Oh, sandali. Sarge. Imposible naman siguro yan, ano? Pumutok ang baril mo, aksidente nahulog kasi nakaload, and may nakita kang bata. Tanong ko sa'yo, Oo. oo, may nakita kang batang walang kasama, bumulagta. Or, paano? Paharap sa lupa or bumulagta na parang... Baling ano siya, parang nadapa siya na nagulat din. Okay, sige. That's fine. Stop. Okay. Umiyak ba yung bata sa impact ng tama sa kanya ng 9mm? Wala, hindi umiyak ang bata. Hindi ba nakita na may dugo sa sa tagiliran? Kung posible naman natang kwento to. Nung inuwi na yung bata sa bahay nila, doon lang namin na-clear kasi nag-ano yung nanay na bakit yung sugat ko yung anak niya. Okay. Wala ka bang nag-imbestiga ka ba kung may tinamaan? Opo, bali nag-imbestiga ako tapos nung ninatid na yung bata doon sa bahay kasi parang nadapa. Tapos nung maya-maya pumunta yung nanay, nagtanong. Bakit daw- Hindi, sandali. Hindi mo ba, sandali. Stop. Did you not check PFC? Naintindihan ko yung protocol pagdating sa mga ganyang klaseng sitwasyon na yan. Sundalo ka eh. The first thing that you do, Diyos ko po, may tinamaan ba? Responsibility mo yan eh, nakaload ka eh. Okay, i-justify mo sa akin, ba't ka nakaload? Kasi dadaanan mo, naka-red alert, papunta na kayo doon, kasi, okay, justified. But then again, ang aksidente, hindi mo sinasadya. Pero may pananagutan pa rin tayo. Makinig ka. I want you to listen. May pananagutan pa rin tayo because you're a soldier. Hindi kita kinakagalitan. Mariing ko lang sinasabi sa'yo, anong mali mo? Right away, ng pagkahulog ng baril, pumutok, nalaman mo na ang bata tinama. Anong ginawa mo? The first thing. Bali, dinala po namin ng ospital agad. Alright. Hindi ako nag-report tapos sumurin. Alright. Okay. Oh, that's the right. Okay na tayo roon. Nangyari na yan. That's the first thing. Sinibuhan ko. You're a soldier. Ano naman ang pananagutan mo sa magulang? Anong napag-usapan ninyo? Kasi ang magulang nandito na, naintindihan nila. Sinagot ko yung hospital bill nila, binayaran ko yung araw na kain ko na silang trabaho, binayaran ko yun, nandiyan din kasi sa kasulatan. May video din ako sinend sa inyo na tumanggap sila sa akin ng pera, sa konsuelo. Tapos ang problema ko kasi sir, nung in-stop ko na yung bigay sa kanila sa mga grocery, doon na nila ako nireklamo kasi daling na yung bata, inaantay na lang namin operation. Hindi ko na siguro obligated. Okay, sige, sandali muna. Sandali. Medyo matagal na yan. Sabi mo, in-stop. Ba't mo na-stop yung iyong obligasyon? Dahil whether Bali, accident... in-stop sir, yung bigay ko ng mga grocery. Anong masasabi niyo dun sa naging statement ng sundalo? Kasi nagbabanggit siya na may mga binayaran siya, may mga naging tulong siya. Ano masasagot niyo? Sir, ano po yun, lahat po yun. Totoo po na naglabas siya ng pera. Natural po kasi po ilalabas po yung anak po sa ospital. Ayun po yung binayaran niya, bali. Okay, Yes po, yung diretso na tayo. Ano po ang matutulong namin sa inyo? Sir, yung operasyon lang po yung nilalapit So, po, hindi sir. pa nakapa-opera? Hindi ang pa bata? po. Sir, Paano po. mo malaming operahan? Sino may sabing opera? Sino ang nagbigay Yung sa inyo? ano po, sir, sa PGH Alam mo, po, sandali, sir. sa PGH. Ano sinabi sa PGH? Ang bala ba? Nasa katawan? Yes po, sir, nasa x-ray po. Kitang-kita So, po sa nandoon x-ray. pa. Nandoon po, Slug. sir. Yes po. Ayun. Okay. Dapat makuha yan. Yes po, sir. So, nag-aantay kayo ngayon na kinakailangan, pananagutan niya, bayaran niya. PFC Soronio, narinig mo ba ang sinasabi nila? Sandali, stop! Hey! That's not the way to behave as a soldier. You don't engage debate kahit sa superior mo. Nanamagitan ako. Yes sir. Ngayon, sa akin lang, do you understand na may pananagutan ka? Ang bata kasi hindi gustong tanggalin yung slug na naiwan sa katawan. Medically necessary, dapat makuha yan. Operasyon ang kinakailangan. Ito ba'y nakaabot sa inyo? Yes sir. Anong gagawin mo ngayon dito? Sir, permission to talk? Okay lang po ba? Sige, okay, go ahead. Explain. Sige, go ahead. I-schedule lang kami sa mga hospital niya, sir, sa Malolos. Pinull out nila na hindi ko alam, sir. Pinull out nila sa Malolos para sa operation. Tapos yung ano ko, sir, hinihimian nila ako ng una. Nung nireklamo ko nila ako sa MBI, hinihimian nila ako ng 400,000. Nandiyan naman kay Max, sinend ko naman yung form na yun. 400,000 pang-opera ng bata. Sir, bilang sundalo, hindi ko afford yung ganung ano. Kaya nga ako nasa public pumipila kasi hindi ko kayang gastusin yung private na gusto nila 400,000. Tapos ngayon, sir, yung 400,000 na yun, sir, sabi ko sa kanila, meron akong ipon, 30,000 lang talaga ang pera ko, sabi ko. Kaya nga ako nagpupumilit sa inyo na Okay, sige, ganito. maoperahan. Alright. Kasi gusto nyo lang din naman maoperahan yung bata, di ba? Okay, Sa kanila. Sarge, gusto mo, PFC, Private First Class Soronio, naintindihan ko situations mo na hindi naman ganun kalakihan ang pera mo. Ang gusto ko lang intindihin dito,
Ito lang kaya niya. Pinakamababang rangko pa siya, 5 first class. Okay? Hindi siya kapareho ng mga matataas. Nagsiservisyo, kawal yan. Hindi niya kagustuhan, aksidente. Hindi naman siya tumatalikod. Pero kailangan natin ng kunting pag-iintindi. Ang sabi niya, gusto niyang tumulong pero wala siyang sapat pero gagawa ng paraan. Ang gusto niya raw ata, private hospital. Totoo ba to? Hindi po, sir. Doon po Hindi, hindi totoo to. Okay, sige na. Ayoko na makipagtalo. May mga binabanggit itong si PFC Rogelio na kung saan he's offering a certain way na mapagamot or mapa-opera yung bata, but mukhang nagkakaroon ata daw ng certain discussion regarding kung private ba o public hospital ba or whatever it is. Sir Rogelio, willing naman na tumulong, pero ito lang ang kaya niya. Ang nakikita po natin dito ay kung ano po yung binabanggit ng batas. At ang binabanggit po ng batas yan, you cannot squeeze blood out of a turnip. Kaya hindi pong sabihin, hindi mo naman pwedeng makapiga ng dugo sa isang singkamas. Kasi wala na pong pipigain. In short, kung ano po yung nandyan, pag-usapan na at pagkasyahin, total, pareho pong may willingness na makahanap ng solusyon. Tama. Huwag na pong pipilitin sa privado kung hindi talaga kaya, kasi sundalo lang naman po ito. At the very least, hindi naman siya sundalong kanin, kundi sundalong gumaganap sa tungkulin. Yung pong mga magulang, naintindihan po natin ang pagnanais, Ginoong Ben Tulfo, Ginoong Carl Tulfo, sa pinakamaayos na ospital. Pero sa totoo lang po, ang dami pong magagaling na doktor sa Philippine General Hospital. Tama. At alam po natin yan, dahil nakasalamuhan na po natin sila. So, doon na po siya. Maganda na po yung ganong sitwasyon. Sige, tutulong kami. Keep your line open. Gagawa kami ng paraan. Alam ko naman, to the best of your ability, papasok na rin kami para maging malutas ang problema na to. At ang problema, hindi parang pinipresenta at gawing entertainment. Sinusolve para matuto yung mga tao na laging may pag-asa. Ang bawat problema, may katugunan yan. Maraming salamat po, sir, kung matulungan niyo ko. Sana malinapan din yung magulang na hinihingi nila ng unang 400,000 pang-opera, tapos sila magpapa-opera. Wala akong ganung pera. Tapos nung nakaraang araw, lumapit sila, nung nagpatulpo sila, pumunta silang highlight quarters, ang ino-offer nila, 800,000 pang-opera. Wala akong ganun. Kahit anong piga, wala talaga akong mabigay. Kaya ngayon, nandiyan na rin ako sa programa niyo, sir. Hihingi sana ako ng tulong na matulungan ako para maoperahan na rin yung bata na yan. O sige, gagawa natin yung solusyon. Susolbahin na natin, gagawa natin ng paraan. Dito sa parting to, papasok na ang bitag at i-update natin mga manunood.